Talagang ang Mindanao, no, ang Mindanao region hindi talaga binibitawan si ano, no, si VP Sara. Nakita mo naman yun yung pinakamataas niyang ano, no, points doon sa survey. At saka Visayas din, ano. So that tells you that Kabisayaan, yes. there is somehow yung tinatawag nating ethno-linguistic loyalty, no, na nakukuha ni Sara Duterte among the Visayans and those that are from Mindanao. So Mukhang nagkamali ata ng interview itong Inquirer.net mga kadonatics, just because sobrang galing na political analyst from UP Diliman mga kadonatics sa pag-analisa niya kung bakit si Inday Sara ay nangunguna pa rin at yung mga kalyado niya ay nako, alam naman natin yung Inquirer.net mga kadonatics na ay talagang pag mag-post yan sila ng articles or any videos, talagang against yan sa mga Duterte. At ang kanilang na-interview today, isang political analyst professor, sobrang against sa kanilang worldview mga kadonatics patungkol sa mga Duterte. Well, anyway, pasahin mo muna natin bago panoorin natin yung video. Around 4 minutes video. Si Trillanes iyak ngayon mga kadonatics. Siguro nabalitaan nyo na to. Nagsampa kasi siya ng kaso noon. Okay? Ganyan naman talaga yung role niya mga kadonatics na magsasampa ng kaso. Uutusan ng boss, magsasampa ng kaso. Tapos, madidismiss lang. Okay. DOJ dismisses Trillanes complaints against Sonza Baligod, si Attorney Baligod, Brave 18 and others. Can you imagine that mga kadonatics? May pabanta-banta pa siya na kakasuhan ko kayo, humanda kayo, magkikita tayo. Lack of prima facie evidence mga kadonatics. Basahin lang natin. Good news! The Department of Justice National Prosecution Office dismissed several complaints filed by former Senator Antonio Trillanes against Jay Sonza, Attorney Levy Baligod, members of the Brave 18, and others, citing insufficient prima facie evidence for alleged violations of Article 356, 358, 363 of the revised Penal Code. Prima facie mga kadonatics, yung enough evidence talaga na presumably ay ginawa ito ng mga akusado. Okay. Following the ruling, Sonza and his counsel said the resolution upholds constitutional protections on freedom of speech and freedom of the press. Nako, kawawa ka naman, Trilling. Ay nako, paano na yan? Halos lahat na lang ng isinampa na kaso ni Trilling mga kadonatics ay nadidismiss. Hihintayin na lang natin yung sinampa niya na kaso against Senator Bongo. Ay, nako, wala talaga siyang bilang. Pati ang DOJ, wala mga kadonatics, hindi na siya nire-respeto. Well, anyway, gawa lang kasi ang mga paratang niya. Eto na, panoorin na natin mga kadonatics ang sinabi ng isang professor. Ayan ito. Given that the impeachment trial has started, or rather yung proceeding started even at the start of the year pa lang, bakit po kaya nagper-persist yung lead ni Vice President Sara Duterte even despite these proceedings? Talagang ang Mindanao, no, ang Mindanao region hindi talaga binibitawan si si VP Sara. Nakita mo naman yun yung pinakamataas niyang points doon sa survey. Wait lang. As Mindanaoan mga kadonatics, kahit ano yung ibabato nila kay Inday Sara Duterte ay talagang solid talaga kami. Majority yan dyan mga kadonatics. Hindi ko sasabihin na lahat kasi mga 10 to 20% pa rin na andun sa ibang kulay mga kadonatics. But majority talaga dyan makasara, makaduterte. Kaya at alam namin, updated mga kadonatics, alam namin na ang lahat ng mga ibinabato at ang mga akusasyon nila sa vice-presidente ay puro kasinungalingan lamang. Kaya hindi matitibag talaga ang Mindanao. At saka Visayas din, ano? So that tells you Kabisayaan, that yes. there is somehow
yung tinatawag nating ethno-linguistic loyalty, no? Na nakukuha ni Sara Duterte among the Visayans and those that are from Mindanao. So Ethno-linguistic loyalty, mga kadonatics. Kung isang leader ay Bisaya, ang nakahatak niya, mga kadonatics, na mga followers ay mga Bisaya din. Ganyan naman talaga, mga kadonatics, but hindi lahat, dahil Bisaya ang mga Duterte ay Bisaya talaga ang nakahatak nila na supporters. No, hindi ganyan, mga kadonatics. Ang totoo talaga is yung credentials nila, yung nagagawa nila sa bansa. Yun yung nakakahatak sa kanila, mga kadonatics. Yun talagang makakahatak ng followers kahit pa sa Luzon or sa ang parte ng Pilipinas. Di ba? Agree? Comment down below. yeah, I think But of course, okay, wait a minute. Of course, talagang, proud Bisaya talaga tayo. it's a big factor. Tapos yung across classes din, malaki rin yung ano niya, no? Ibig sabihin parang Influence. yung sumusuporta sa kanya, may mayaman, may mahirap. So again, that tells you why in this round of a survey from Pulse Asia, why she's ahead. I've tried to understand, no, why, for instance, after Rodrigo Duterte, Marcos Jr. and VP Sara won, and then the top senator who won at that time was Robin Padilla, and then in 2025 the top senator was Bongo, di ba? Tama ba ako? So With, my sense is that this is 30 million vote. a trend, no? After Duterte, that I would call strongman appeal. In a sense, the ways in which the public currently are assessing their politicians have somehow been affected by their appreciation of Rodrigo Duterte. Kasi, hindi ba nag-unite yung dalawa during the 2022 elections? So I think that was a very powerful move, and expectedly nanalo sila. Pero, ang nangyari, nag-break up sila, di ba? Yung kanilang pag-unite ng 2022 elections, kaya siya powerful kasi pareho silang may legacy ng strongman rule, no? Si Marcos Sr. and Rodrigo Duterte. So they both borrowed it from their fathers. Kaya lang, nung naging presidente na sa BBM, people discovered na, ay teka, hindi naman pala siya, parang hindi naman siya yung katulad ng tatay niya. Mostly talaga ay ang appeal ni Bongbong Marcos during the election ay nakuha talaga, mga kadonatics, kay Inday Sara Duterte, kaya nanalo talaga yan. Hindi talaga because strong si Marcos Sr. So, ibigay na natin, iba yung hatak ng isang Marcos Sr. Pero hindi nakuha yan ni Bongbong. Along the way, mga kadonatics, ano yung credentials niya? Nakikita kasi ng mga tao, mga kadonatics, na may ginawa ba bilang congressman si Bongbong Marcos? Ano yung mga proyekto niya na hanggang ngayon, makikita pa rin natin bilang senador? Si Bongbong Marcos, anong ginawa niya, mga kadonatics? 'Di ba? Parang hindi talaga siya ma-appeal. Okay? Kasi weak nga talaga, mga kadonatics. Now, during the election, ang unity na buo because na-scam, nabudol si Inday Sara Duterte. Ngayon, alright? Dahil nanalo si Bongbong Marcos, mga kadonatics, it's not because of the strongman appeal. It's because the Duterte's appeal. Sa masa. Diba? Sobrang lakas. Can you imagine that?
pagkatapos ng botasyon, yung result mas mataas pa si Inday Sara Duterte. Nga, kumpara mo kay Bongbong Marcos. So, sinong appeal? 'Di ba? At sa panig naman ni Inday Sara Duterte, kakaiba yung leadership niya. Bilang mayor, mga kadonatics, nakikita talaga nila na, ay talagang strong si Inday Sara Duterte. Plus, yung appeal ni Tatay Digong ay, grabe, ang lakas niya. Si Bongbong walang ganun. 'Di ba? And so tapos nag-break up pa sila, no? And so people who thought that BBM would be like his father would then be more supportive of Sara Duterte because Okay. perhaps in their mind, Sara Duterte has been consistent with what they expected. Correct. No? Of a politician, given that their narrative, the discourse in which they appreciated Sara Duterte is still very much affected by how they look at Rodrigo Duterte, no? So to recap lang, ma'am, bale, yung strongman appeal ni former President Rodrigo Duterte, that is also a factor as to why si Senator Bongo, who is his former person, who is his Yeah, former exactly. raises him up. I agree. So it's Say not the so same much. po. Okay. Yeah, it's not so much because it is Bongo. It is because of what Bongo represents. Could you Correct talaga yan, mga kadonatics. But, as far as Inday Sara is concerned, may sariling identity siya, mga kadonatics. Hatak sa taong bayan na kahit na, malayo or wala si Tatay Digong, may grabe pa rin supporter itong si Inday Sara Duterte. Ganyan yung appeal niya. Plus ngayon, eto, si Tatay Digong bumaba sa pwesto na may pinakamataas na rating, approval rating, mga kadonatics, na umabot sa 80% bago siya bumaba. Grabe yon. Kaya nanalo bilang mayor kahit nasa ICC na, by landslide. Ganyan katindi ang mga Duterte. Now, if we talk about Baste, may sariling hatak din siya, mga kadonatics. Iba ang hatak ng mga Duterte kasi they are not just influencing each other but doing their job separately with great impact, mga kadonatics, na makita mo talaga na iba ang iba ang dugong Duterte. Kahit wala sa picture si Inday Sara, si Tatay Digong, may hatak pa rin si Baste. Ganon, 'di ba? Si Pulong, iba din yung hatak niya, mga kadonatics, but less support yung nakukuha niya just because he is not too active sa mga ganito. Kung sa interview, 'di ba, napaka neutral at passive niya magsalita. But depending on the circumstances, mga kadonatics, he can just transform anytime being a Duterte. Anyway, let's go. say the same po about yung strongman appeal for Senator Robin Padilla? Since Exactly. hindi naman po siya related to, he is closely associated with the Duterte camp since PDP PDP laban. President yan. But hindi naman po siya belonging to a particular family or dynasty related doon. Pero affected pa rin po siya ng strongman appeal ni former President. Because he's very vocal about his support of the Dutertes, and also his support of the Dutertes is very much aligned with his celebrity appeal. Advocacy. No, action Okay. star, speaking like a regular guy, no? Yun. So yun yung appeal niya. Totoo naman talaga, mga kadonatics. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, mga kadonatics, kung buksan yung kaloob-looban niya, it's not verbatim, mga kadonatics, but sabi niya, mga ngamoy Duterte daw talaga siya, mga kadonatics. Di ba? Dugo niya, Duterte talaga. Kaya, ganon na lang yung suporta ng mga tao sa kanya. Well, anyway, comment down below at babasahin natin yan, mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Happy weekend! Bye-bye.